naglilingkod. Hindi po ako naghari-harian sa mundo. Isang ang naging huli niyo ang ama ko. Hindi mo ako nagyabang at hindi mo kami nagpakayaman. Magandang hapon po. Gusto po kayo? Naiinit na ba kayo? Medyo inaantok na ho ba? O sige, tingnan natin. O ganito. Gusto niyo na ba makita si Yorme? Excited na ba kayo? Ngayon na. O ganito gawin natin. Tingnan natin yung palakpak niyo ha. Pagka mahina palakpak niyo, 3 oras ako magsasalita. Pero pag malakas at merong hiyawan, 7 minuto lang ako magsasalita. Tingnan ka natin, palakpakan tayo. Gusto niyo na ako talagang paalisin, no? Binibilisan niyo na eh. Ha? Anyway, bibilisan ko lang naman ito dahil meron kaming limit. Hanggang 7 minuto lang. Pero minsan nakakapit ako ng 1 oras din. Pero kung palakpak kayo ng palakpak, bibilisan ko talaga. Okay? Magandang hapon po. At kami po ay tagus-puso nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagpapaunlak sa Yorme's Choice. Sa kabila ng inyong gawaing bahay, pag-aaruga sa inyong pamilya at baka iba sa inyo, ganitong oras nagsisiesta, kayo po ay nandito ngayon para magbigay ng panahon para sa amin. Maraming salamat po. Gusto ko rin pong kunin ang pagkakataon na ito na magpasalamat po sa inyo sa tulong at suporta ninyo sa akin nung ako po ay naging konsehal at nung ako po ay nakatapos ng aking pagiging congressman pamula 2010 hanggang 2019. At ako naman po ay naging konsehal isang termino 2007 hanggang 2010. Kaya ang laking bagay po noong mga panahon na yon, medyo matagal na rin, kayo po ang nakatulong sa akin, karamihan po sa inyo ay sumuporta po sa akin. Hindi po ligit sa inyong kaalaman na ako po ay galing sa mga lingkod bayan. Unang-una na po dito, yung aking pong ama. Kilala niyo ba yung tatay ko? Sino yun? Si Jim Lopez, Congressman Jim Lopez. Alam ko pong mahal na mahal niyo ang tatay ko. Napakabait po yun, di ba? Siguro ng mga panahon na yun, mga teenager pa kayo. Noong mga panahon na yun, makikita niyo ang tatay ko naglalakad. Ang kanyang pong programa, kanyang proyekto po ay napakaganda. Alam din ninyo na ako po ay pamangkin ni Nel Lopez at ako po ay apo ni Honorio Lopez. Nalala niyo po yung sa mga araw, yung kalendaryo ng Dimasalang. Yan po ang lolo ko. Yan, no? Ang sinimulan mo ng ama ko ay pinagpatuloy ko po. At alam ko na ang mga ginawa niya sa atin ay kapansin-pansin. Isa na nga po dito kung maalala po ninyo. Si Jim Lopez po, paglabas ko ng bahay niyo, pagbukas ng pinto, nakikita niyo na yung kanyang tatak. Nilalakaran po natin araw-araw. Meron pong Jim Lopez. Pinagpatuloy ko yun, meron din pong Carlo Lopez. Tama po ba? Yan po ang mga programa may isa-isay. Na hanggang ngayon po ay pinakikinabangan po natin. Alam naman po ninyo na kami pong pamilyang Lopez. Hindi po kami yung politiko mema. Alam niyo ba yung mema? Mema sabi lang o mema gawa. Kailangan mayroon pong saysay ang ginagawa namin. Hindi na po yun. Pati mga kalsada malalaki. Halos wala namang mapagawa yung kasalukuyan eh. Pinagigiba na nga yung mga pinagawa ng tatay ko eh. Para lang may maipagawa. Tama po?
Maganda sana kung maiiba eh. Yung pera na gagastusin doon, sana ginastos na lang po sa pagtulong po sa tao. Yung po mga bagay na meron pong saysay sa buhay po natin. Hindi na po yun. Meron din po siyang mga sinimulan na programa na pinagpatuloy mo rin. Yung pong mga paaralan natin, mga school building, mga classroom, hanggang sa akin po, tuloy-tuloy yun. Yung mga flood control, bakit ko nasabi yun? Dahil nung araw ko, kung makalala yung tundo, pag high tide, di ho ba, bumabaha na. Tama po. Lalo na yung sa bandang gagalangin, lalo sa tabi ng estero, bumabaha na. Ipinagawa ko ni Jim Lopez ang pumping station sa Pitas. Alam niyo po ba yung sa Honorio? Yung pong ginamit na budget doon ay hiningi po niya sa mga mababait na hapon. May donasyon po sila. Dahil nung araw ho, ang congressman ho, napakaliit na ho ng pondo para sa distrito. Kaya ho, hihingi siya ng tulong. Kaya po yan ay pagawa at napaganda po ang buhay natin. Hindi na po yun, nagdagdagan pa po ng Abukay Pumping Station para din po mawala naman yung kabilang dulo na mawala ang lahat. At nung ako naman po ay congressman, yung pong pumping station naman sa Hermosa na kung saan yung baha manggaling pa sa Espanya, hindi yung bansang Espanya, yung kalsada ng Espanya, dadaan pa ng 4th District, dadaan ng Rizal Avenue, dadaan ng buong Hermosa, Arpapa, lahat po yan sinisipsip nun. Yan po ang mga napagawa namin. Bukod-bukod, simula ko si Congressman Jim Lopez 1988, estudyante pa lang ako sa Universidad ng Pilipinas, nagsisimula na po kami gawa ng gawa mo. Yung pong mga daycare at health center natin, kukunti pa ng mga araw. Ng hospital po ng Tondo, hindi pa ho ganyan maganda. Pinaganda po namin at alam ko ngayon, napakalawura na naman, kailangan pagandahin na naman natin. Imbis na mahirap ka na magsalita. Dapat pag pumasok ka doon, buhay ka. Matulungan ka. Kaya pag nakabalik ako, paayos ko po yan dahil bago ko natapos, pinaayos ko yung emergency room. Nung araw, pag pumila ka doon, ang haba ng pila doon sa daanan. Ginawa ko, kawawa naman, pinanakihan ko po yung emergency room. Pero tingin ko, dumadami ang tao, kailangan po natin mag-isip ng ibang paraan para humapaganda po yung hospital natin, mahalaga ng gamit at mahalaga ng gamot. Tama po ba? Lalo-lalo na yan, mga lolo't lola, tayo tumatanda na. Ako po magsisiyon na rin. Halata po ba? Isipatan na ho. Hindi lang po yun, pati yung sa pangkabuhayan. Kung malalaman po ninyo, marami pong lumalapit sa akin dito. Nagpapasalamat, Congressman Carlo, salamat po. Yung anak ko po, naging scholar nyo. Naging suma kong laude, naging magna kong laude. Ngayon ho, nagkakaroon, ngayon ho, nagtatrabaho na sa bangko. Iba nakapag-abroad na at marami po iba na nawala na po ngayon. Kailangan po natin ibigyan. Pero din mo mga educational assistance sa elementary, sa high school, sa kolehiyo. Ngayon po, meron po ba no? Doon na, meron po ba ngayon no? Nawala po yun. Simula pa sa ama ko, hanggang sa akin po, meron po naman pag ako po'y namali, itutuloy po natin yan. Pwede po ba? Hello mga medical assistance nyo. Kamusta? Meron mo ba? Noong araw, pagka nag-medical assistance kami, pagpunta sa opisina sa district office, merong payout sa araw, sabay-sabay po, ibibigay yun. Ngayon po, may plano ko maganda. Ito po ay dating ginagawa ko na at gagawin ko po ulit. Ito ang mga solusyon na kailangan natin. Tuwing meron ako nakakausap, ang kailangan po yung kanyang pangangailangan na pinansyal sa kalusugan. Congressman, hindi po ako makarinig. Kailangan po ng hearing aid. Congressman, yung mata ko. Congressman, yung halos ganun po ang lumalapit sa akin. Kaya pailigtiin ko ang medical assistance
financial assistance, lalo-lalo na po sa ating pong mga senior citizen. Magtatalaga po ako ng mga tao dyan po sa mga health center para doon pa lang po, pwede na kayong resetahan. Pwede po ba yun? At yung health center, sinimulan din ang ama ko. Konti lang mga araw yan. Hanggang sa natapos ako, umabot po yan 11. Alam niyo ba kung ilan na ngayon? 5 na lang. Kumonti pa. Imbis na dumami, kumonti pa. E doon pumupunta ang mga taong kapuspalan na nangailangan po ng tulong. At siguro, pati ang hospital na sinabi ko naman ito kanina, kailangan po natin talagang panalahin kung pwede dagdagan pa natin, dagdagan pa po natin. At isa po ang naisip ko, kailangan po natin magkaroon ng senior care. Dahil mayroong daycare center, pwede po tayong gumawa ng senior care center. Diyan po ninyo makukuha yung inyong pinamina o pwede tayong mayroong physical therapist o kung gusto ninyo magpagupit, schedule po natin. Kung gusto ninyo magpaayos ng kilay, baka pwede rin. Mga babae, ha? Sino ba niya lang mahilig mag-ayos ng kilay? O baka pwede natin maglagay doon. Papag-aaralin po natin dito. Alam niyo ba yung tayuman ng Honorable Lopez Institute? Di ko pa nawala na yun. Nung nawala ako, nawala na rin yun. Ginawa pa rin Jim Lopez. Bubuhayin po natin uli yun. Ito na nga, makikita nyo sa likod nyo. Dito nilipat ang samantala. Yan po bakal na yan. Yan po ay mga classroom. Nahintulan dahil nawala na po ako. Ngayon, ibabalik ko muli at magkakaroon tayo ng mga kurso. Ano bang kurso ang gusto nyo? Doktor o siya. Kung pagluluto, massage therapy, sa computer, baka na, kailangan ng matutong mga computer, pati ako mahina ho dyan. Sa ating pong mga kahitat, computer, food processing, marami po ang iba na naiisip ako para ho sa atin, mga mananahe, maduwelo, at yung pong gusto ninyong matuto yung inyong mga anak na magaling kumanta, magaling sa arts, pwede mo tayo gumawa ng culture and arts para ho, yung mga magagaling ay pwede mo sumikat araw-araw. Anyway, alam ko malapit na ako. Pero bago ko magtapos ang pinaka-importante sa lahat po, yung pong pangangalagaan natin ang ating pong mga katawan. Kailangan natin ang mabilis na medical assistance para sa inyo. Yan po ang uunahin mo para makatulong po ako sa ating pong distrito. Pwede po gano'n. At saka kung mapapansin ninyo, sa haba ng panahon na kami po'y naglingkod, hindi po ako naghari-harihan sa mundo. Isama na rin huli niyo ang ako. Hindi ko ako nagyabang at hindi ko kami nagpakayaman sa mundo. Kung nakita ho ninyo ang aming tahanan dyan sa may Rizal Avenue, kung paano kami nagsimula, hanggang ngayon po, ganun kami po. Ganyan po ang panunungkulan namin sa inyo. Kung ano ho ang para sa inyo, ibibigay po namin lahat sa inyo at wala po kami kukunin dyan sa inyo pong lahat yan. Marami po sana ako sasabihin na plano ng gawin dyan sa mga PWD, single parent, alternative learning system, sa mga special children, sa SPED, at kung ano-ano po ang napaplano mo, plano ko magkaroon ng blood bank, plano ko magkaroon ng dialysis center, at marami po iba, yun nga hindi nakakasya ng oras natin. At alam natin, si Yorme na nandito na. Ngayon po, ako'y nakatayo sa harap ninyo. Ako po muli ay makikiusap sa inyong lahat. Naku po, pwede po sana tulungan niyo po kami, i-orme mga kabalik. Babalik po ako na may kasama pong magandang pag-asa sa mundo. Pwede po ba yun? Kung ano po simulan ng aking mga ninuno, dadalhin ko po
Pwede po ba yun? Nakakatuwa naman. Totoo ba yun?